ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang mabiyayang araw, mga kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ika-25 ngayon ng Marso, dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita ng Panginoon. Mahalaga ang kapistahang ito sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Natupad ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos dahil sa pagsang-ayon ni Maria sa plano ng Diyos. Maririnig natin sa mabuting balita ang tagpo ng pag-oo ni Maria sa ibinalita sa kanya ni Anghel Gabriel. Pakinggan natin ito sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, "Aba, puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo." Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingnan, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at walang katapusan ang kanyang kaharian." Winika ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki." "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan, at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-6 na buwan niya, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari." Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May sipi akong nabasa. May plano ang Diyos para sa iyong buhay. May plano ang kaaway para sa iyong buhay. Maging handa ka sa dalawang ito at maging matalino para malaman kung alin ang kakabakahin at alin ang yayakapin. Sa totoo, hindi naman kailangang malinaw agad ang lahat ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan para sa pamamagitan ng mga tao, bagay o mga berso sa Biblia ay mabigyan tayo ng bagong sigla, lakas at pag-asa para maipagpatuloy ang anumang mabuting gawaing nasimulan. O Jesus, loobin mong matuto kaming magtiwala at maghintay dahil ang pinakamabuting plano ang laging hangad mo para sa aming buhay. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.